Umulit-ulit maglandi itong ating inahin na si Gina. Paano nga ba natin malalaman na nag-rehit ulit o naglandi ulit ang ating inahing baboy? Magandang umaga mga kamangyan. Ito na ang ating inahing baboy na si Gina. Ito ay napabulugan na natin, pero ngayon ay iba ang kanyang behavior. Maingay siya at gustong lumabas sa kanyang kulungan. Gustong pumunta sa ating bulugan na si Max. Naglalandi ulit ang ating inahing baboy na si Gina. Pangatlong araw na ngayon na kakaiba ang kanyang kinikilos. At 23 days na rin simula nang siya mabulugan at nagrehit ulit o naglandi ulit. Okay naman siya at wala namang sakit tulad ng UTI na isang dahilan para magrehit ang isang inahing baboy matapos itong pabulugan. Pero dahil mainit nga dito sa ating area, lalo na ngayon na summer, yun ang nakikita natin na dahilan kaya nagrehit ulit o naglandi ulit ang ating inahing baboy. Marahil ay natunaw ang similya ni Max nung time na pinabulugan natin itong si Gina dahil sa init ng panahon dito sa ating area. Kaya napapansin rin natin sa ibang mga nag-aalaga ng baboy na ang purpose ay magpaanak ng inahing baboy ay mayroong electric fan ang kanilang kulungan, ang kulungan ng inahing baboy nila para mapababa ang init na temperatura at hindi matunaw ang similya, lalo na kung bagong bulog lang ng inahing baboy. Kaya ngayon ay pabubulugan ulit natin kay Max itong ating inahing baboy na si Gina. Dito lang natin ipapadaan sa kulungan ni Pia. At ang gagawin natin ay pagpapalitin natin sila ng kulungan ni Pia dahil 2 beses na natin pabubulugan itong si Gina kay Max. Isa ngayong umaga at mamayang hapon ay pabubulugan ulit natin. Ito na si Pia. Papapasukin na natin sa kulungan ni Gina. Mga kamangyan, paano nga ba natin malalaman na nagrehit ulit o naglandi ulit ang ating inahing baboy? At ano ang senyales na naglandi ulit ito? Malalaman natin ito simula nang siya ay mabulugan. Magbibilang tayo ng 21 days. O obserbahan nyo kung namumula o namamaga ang kanyang ari. At nagsisimula na rin na mawalan siya ng gana sa pagkain. Sa unang araw pa lang ay nag-iiba na rin ang kanyang behavior. Pasampa-sampa na rin sila sa kanilang kulungan. Nag-iingay na ito kahit gabi. At kung mayroon niya kayong kapitbahay sa area ng inyong baboyan, ay maririnig ng kapitbahay ang ingay ng inyong inahing baboy na naglalandi. Gusto niya rin makalabas ng kulungan at pumunta sa lalaking baboy. At kung mayroon ring biik sa loob ng kanyang kulungan, ay sinusuwag niya ito at kinakagat. Nagiging malupit na siya sa kanyang mga kasamahan. Yan mga kamangyan ang mga sign na nagrehit ulit o naglandi ulit ang inyong alagang baboy. Base po yan sa experience ko dito sa aking baboyan at aking naobserbahan. Pero sa mga nabanggit natin mga kamangyan ay hindi yan ang basihan para pabulugan agad natin ang ating inahing baboy. Kailangan muna nating makita na standing heat na ang ating alagang baboy. Ito ay yung nagpapaubaya na lang ang ating inahin na mabulugan at hindi na siya malikot kapag sasampahan na ng lalaking baboy o ng bulugan. Para malaman natin na standing heat na ang ating alagang baboy, ganito lang ang gagawin natin mga kamangyan. Hawakan lang natin ang likod or didiinan natin. Kapag pumapalag pa ang ating inahing baboy ay hindi pa yan magpapasampa mga kamangyan. Kailangan na ulit-ulitin natin sa ikatlong araw hanggang ika-4 na araw. At kung naobserbahan natin na naka-steady na lang at hindi na talaga pumapalag, tumataas na rin ang kanyang tainga at ang balahibo niya sa likod. Tulad dito sa nakikita nyo kay Gina, yan yung pinakamagandang time na pabulugan na natin ang ating inahing baboy at hindi na mahihirapan ang lalaking baboy. Napansin din kasi natin sa ibang nag-aalaga ng baboy na unang araw pa lang, pangalawang araw, kapag pinabulugan agad nila ang kanilang inahin, ang nangyayari mga kamangyan ay tumatakbo-takbo ang inahin at pumapalag. Hindi natutuloy ang pagpapabulog. Hindi pa kasi siya sa saktong oras at hindi pa fertile ang inahing baboy. Parang pinilit lang natin na mapabulugan. Kaya hintayin talaga natin ang standing heat ng ating alagang baboy. Ito ay nangyayari sa ikalawang araw hanggang ika-4 na araw.
kailangan din nating siguraduhin na mabulugan na ang ating inahing baboy. Oras na mag-standing heat na ito. Dahil kung hindi, ay bibilang na naman tayo ng 21 days. At hihintayin ulit natin na maglandi ulit ang ating inahing baboy. At isa pang tip mga kamangyan, oras na mabulugan na ang ating inahing baboy, ay huwag nyo muna itong pakakainin maghapon para hindi matunaw ang similya. Kinabukasan nyo na pakakainin pero kaunti lang ang inyong ibibigay. Yan mga kamangyan, nabuksan na natin ang harang ni Max. Ipapasok na natin si Gina dito kay Max para mabulugan na. Tuwing magpapabulog tayo ng ating mga inahing baboy, ay ina-assist natin itong si Max. Medyo malaki kasi itong ating bulugan at baka mapilayan ang ating inahin. Kaya kailangan talaga na marunong tayo mag-assist sa ating mga bulugan. Pero kung pure native naman ang inyong bulugan, ay kahit hindi nyo na i-assist, normal na sa mga native na hinahayaan na lang. Yan mga kamangyan, natapos na ring mabulugan itong si Gina at mamayang hapon ay papabulugan ulit natin. Paano mga kamangyan? Hanggang dito na lang muna ang ating video. Sa mga nagpaplano pa lang at gusto rin mag-alaga ng native na baboy, sana ay may matutunan kayo. Maraming salamat sa mga OFW na patuloy na sumusuporta sa akin channel. Sa mga subscriber at silent viewer, maraming salamat po. Sa mga baguhan na ngayon pa lang nakapanood ng aking video, ako po ay humihingi ng pabor na paki-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod pa na video na ating gagawin. Maraming salamat. Bye bye!